Ayun, mega mega love shoutout po sa inyong lahat mga kababayan. Kung saan man po kayo ngayon, mag-ingat po kayo palagi, lalo-lalo na sa mga DDS, mga utak kriminal po yung mga DDS. Nakakatakot po, iwasan nyo po yung mga DDS. Ngayon mga kababayan, ito po yan. Meron lang po akong reaksyon na patungkol nga dito sa statement no, ni VP Sara na super senior pero uupo pa rin bilang mayor. So yan po mga kababayan ay sa People's Tonight news page. No, ng naturang article ay babasahin ko po. Actually mga kababayan, matatawa po kayo dito eh. Bakit nga ba sinasabing senior, super senior, uupo pa rin mayor? Kahit super senior na daw. So basahin ko lang nga mga kababayan tapos bigyan natin ng reaksyon. So ito po yan. Ayan, sa gilid ng ating screen. So ngayon mga kababayan, according dito sa People's Tonight, sa kanilang article sa kanilang news ay ito po. Habang sinikap ng hiwalay na grupo ng mga Pilipinong abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na makapanumpa siya sa tungkulin bilang bagong mayor ng Davao City. Ipinupursige naman ng mga dayuhan niyang abogado na mabigyan siya ng interim release bilang konsiderasyon sa edad niyang 80. Kinumpirma ng anak niyang si Vice President Sara Duterte nitong Hunyo 16 ang dalawang posibilidad na ito ang parehong inasikaso ng magkaibang grupo ng mga abogado ng dating presidente. At sinabi ni VP Sara na walang katiyakan kung makakapag-take oath ang nakakatandang Duterte bilang alkalde ng Davao City. Dahil nakapiit pa rin ito sa The Hague sa Netherlands para litisin ng International Criminal Court or ICC sa crimes against humanity. Gayunman, kabilang sa mga kondisyong ipinangako ng defense team ng dating Pangulo sa ICC, kaugnay ng hiling ng pagkalooban ito ng interim release ay to divorce himself from politics and governance o hindi na pagtatrabaho bilang politiko. So yun nga po mga kababayan. Nakasaad po kasi doon na pagbigyan si Duterte ng interim release pero hindi na siya magpapolitics. At higit sa lahat, bawal siya gumawa ng anumang krimen. Katulad sa ginawa niya sa kasong crimes against humanity. So dati nang sinabi ng Interior and Local Government Secretary na si Jun Vic Rimulya na sakaling hindi talaga kayaning panumpaan ng pamunuan ang Davao City, otomatikong maluluklok bilang alkalde ang nanalong vice mayor na nagkataon na ang anak ng dating Pangulo na kapatid ni Vice President Sara Duterte, ang si incumbent Mayor Baste Duterte. So ngayon mga kababayan, ito na nga sabi ni Sara. Hindi lang siya senior, super senior na siguro ang tawag sa kanya dahil 80 anyos na siya. Ngayon, hanggang ngayon wala pang oath si dating Pangulong Duterte. So hindi pa namin alam dito sa Davao kung mag-o-oath ba ang pinili namin na mayor. So ang sabi dito, hindi lang siya senior, super senior na siguro ang tawag sa kanya. Ngayon mga kababayan, di ba? Kapag sa atin, kapag senior na, ano ang sasabihin agad? 'Di ba ang sabihin magpahinga na kasi senior? 'Di ba ang sabihin magkapi-kapi na lang, maganchilyo na lang, 'di ba? Maglilikit-likit na lang ng tabako, magnganga na lang. Pero para sa akin mga kababayan, itong sabi ni Inday na super senior, bakit hindi pa rin nila ito pinaparesign? Yun ang problema mga kababayan. Bakit nga ba pinilit pa rin ni Digong tumakbong mayor? Bakit? Hanggat si Digong kasi ang mayor at si Baste ang vice mayor, planado na nila to. Sabi nga ni Digong sa pangampanya niya nung nakaraang ilang buwang nakalipas, bago mag-eleksyon, kung sakali ako manalong mayor, kapag ako namatay, si Baste ang papalit, Duterte pa rin ang mayor. Ang tawag po doon gahaman. 'Di ba? Kung sa mga matanda ito senior, alam nyo, ang sasabihin lang ng mga anak, magpahinga ka na pa, matanda ka na, kami na lang. Pero sa sobrang kagahaman, mamamatay na nga lang, nag-mayor pa rin. Diba? Anong tawag doon, di ba? Gahaman.
So, ang sabi pa ni Sarah, hindi lang siya senior, kasi 80 anyos na siya, super senior na siguro ang tawag sa kanya. May ganun palang term, mga kababayan. Ano bang tawag kung nasubrahan pagka senior? Super senior. So, kung teacher ka, tapos kahit senior ka na, teacher ka pa rin, ang tawag doon, super teacher. Paano kung vice president ka, tapos kahit wala ka na, impeach ka na, mag-vice president ka pa rin? So, anong tawag doon? Super Saiyan. Ano ka? Miyembro ng Dragon Ball Z? Nasa inyo po ba ang pitong bola? Kaya mga kababayan, minsan nakakatawa eh. Alam nyo, kung lubos kung isipin mo kapag DDS supporter ka, maintindihan mo kasi pareho kay utak eh. Pero kapag matalino ka sa DDS, ang isipin mo, bakit ganun ang mga pananalita ni Sarah? Parang hindi siya abogado. Hindi lang siya senior kasi 80 anyos na siya, super senior na ang tawag dun. Ano bang term, mga kababayan? Paki-comment nga. Bukod sa sobra pagka-senior, super senior bang tawag doon? At saka, pangalawa, mga kababayan, bago mo tawaging super senior kung hindi nakakulong. Kasi useless yung salitang super kung nasa loob ka naman naka-detain. Hindi ito matatawag na super senior. Over senior. Ganon siguro. Kasi magkaiba yung salitang super sa over. Di ba? Kasi pag sinabi nating super, senior, malakas, makapangyarihan. Super eh. Di ba? Meron ngang tinatawag, mga kababayan, itong mga DDS na si Digong daw Agila ng Davao, pero sisiw sa dahig. Naging pugo. Di ba? Sisiw ng pugo. Doon, nakapiit. So, ibahin natin yung term, Day. Hindi natin pwede sabing super senior kasi wala naman siyang power. Nakakulong eh. Tawagin na lang nating over senior. 'Di ba? Daisy, manahimik ka, ibigay kita kay Sarah. Over senior ang term noon or over term. Kaya dapat actually, mga kababayan, no, naaawa ako, matanda na. Dapat pinapahingan yun na. Pag mga ganyan may mga edad na, magpahinga na dapat. Alam mo, dati nung unang panahon sa aking panaginip, nung panahon ng hapon, yung mga senior citizen na nag-edad ng 80 anyos, sinasampay na lang sa sampayan. Bakit? Hindi na makakagalaw masyado eh. Pag mga 80, 90, sinasampay na lang. Bakit? Pag tinawag mo, Ma, Pa, I am Rodrigo Roa Duterte. Bulol na magsalita, tapos sabihin mo pang super. Hindi ako naniwala sa ganyan. Mapanlin lang na salita yung ganyan. Sabihin mo, over senior. Hindi pwede sabihin ang super, si Wang Od. Bakit? Nakakapagtato, humahawak pa nga ng burat eh. Yun ang tinatawag na super. Ang pwede mong tawaging super, si Wang Od, si Enrile. Yan, si Enrile, naglalaro pa nga ng ML po. Tangin na naka-iPad na si OC pa nga sa Senado eh. Yun yung mga super. Pero si Digong, pangit pakinggan tawaging super. Bakit? Wala siyang power. Nakakulong. Ang tawag doon, over senior. Sabi mga dito, hindi lang siya senior. Super senior siguro ang tawag sa kanya dahil 80 years old na siya. Yun na nga eh. Nakakaawa kasi senior. Pero ayon nga doon sa balita na si Digong daw kapag nakapanakit, hindi nagsisisi sa kanyang ginagawa. Kaya nga isa sa kadahilanan sa kanilang annulment case na nakasaad doon na si Digong daw ang dahilan ng kanilang pag-iwalay ay nananakit. May sakit si Digong na something. So, yun lang ha, mga kababayan. Hindi ko na masyadong habaan ang ating reaksyon. Super senior ba? O over senior? Si Digong. Super senior na pero uupo pa rin bilang mayor. So, yun lang. Maraming salamat.